Magandang araw sa lahat ng aking mga listeners. Nais kong ibahagi ang kwentong kapulutan ng aral ng aking mga listeners. Itago niyo na lang ako sa pangalang Hasmin. Hindi ko tunay na pangalan. At ito ang aking love stories. Nakatira ako sa US. Isang taon na rin akong single. At isang taon na rin walang pakikipaglaro. Sa kadahilan ng sobrang busy ko sa trabaho at sa pag-aaral. Kaya nung dumating ang mga araw ng mga puso, ay napag-isipan ko na mag-download ng application at para maghanap ng casual relationship o makipaglaro. Ayoko munang mag-comment, kaya play ng play lang ako. Yung ang hanap ko nung mga araw na iyon. Marami na rin ang nag-message sa akin. Pero isang tao lang ang nagpapapukaw ng pansin sa akin, sa aking tensyon. Siya yung Australiano. Kasi hindi siya tulad ng ibang lalaki na nakausap ko. Napaka-friendly niya. Nag-offer pa nga siya na ipagluluto niya ako ng Australian food. Pero may pahabol nga lang. Exchange of something. Ang sinabi niya, yun. Alam ko ang ibig niyang sabihin. Kaya dumating na ang araw ng Valentine's Day. Napagdesisyon na namin na magkikita kami. 40 minutes away ang layo ng bahay niya mula dito sa bahay ko. Bago mag alas 10 ng gabi, ay nasa tapat na siya ng bahay ko na nirerentahan ko para sunduin siya dahil nakirenta lang ako. Ay bawal magpapasok ng bisita sa bahay ko. Kaya naghahanap kami ng safe na lugar kung saan namin gagawin ang aming napag-uusapan, ang paglalaro. Pagsakay ko sa kanyang sasakyan, ay nagkamustahan at nag-uusap kami. Napansin kong hindi naman siya kagwapuhan, pero ang cute niya. Lalo na kapag ngumingiti siya. Habang nasa biyahe kami, ay sinabihan ko siya na dumaan muna kami sa convenience store. Kasi gutom na ako. At isa pa, wala na akong oras kumain. Kasi nga, hejit ang schedule ko ng mga araw na iyon. Pero kita nyo naman, nagawa ko pa rin ang maglaan ng oras para sa Australiano. At iyon na nga, ay dumaan na kami sa convenience store para bumili ng sandwich at soft drinks. Pagkatapos noon, ay nakadalawang sandwich lang ako noon dahil nga mabilis ako nabusog dahil sa kakainom ko ng soft drinks. Habang nasa loob kami ng kotse, nagmamaniho si Australiano, ay nagkwentuhan ulit kami. Tinanong ko siya kung unang beses ba niyang makipag-date. Sabi niya, pang-apat na daw ako sa mga nakadate niya.
Habang nagkwentuhan kami, bigla na lang niyang hinawakan ang kamay ko at ipinatong niya sa kanyang kasamang Junior. Hindi niya tunay na pangalan. Pero lean forward tayo ha. Hinawakan ko ang mukha niya gamit yung kabilang kamay ko. At saka doon na lumapit ang mga labi ko sa mukha niya. Hanggang lumampi na ang labi ko sa kanyang face. Taas baba, kaliwa kanan, ang mga labi ko sa lips niya. Habang ginagawa ko ang halik ko, ay bigla niyang nilabas ang kasama niyang si Junior. Hindi niya tunay na pangalan. Nagulat ako ha. Pinapahawakan niya sa akin. Pero hinawakan ko lang at hindi ko ginagalaw. Pagkatapos ng 3 minuto ay nagulat na lang ako. Bigla niyang pinahinto ang kotse. At ayun pala, ay pumutok na pala ang kasama niyang si Junior. Nagulat din ako kasi hindi ko pa nilalaro si Junior. Pumutok na pala. Hindi niya tunay na pangalan. Na agad namang humingi ng paumanhin ang Australiano sa akin. Dahil first time daw na mangyari sa kanya ang ganun. Inaasar ko siya. Ano ba yan? Hindi ko pa nga nilalaro si Junior. Halik ta nga lang Pumutok na. Hindi niya tunay na pangalan. Tapos na agad. Pang-aasar ko sa kanya. Katwiran niya kasi 2 months na kasi siyang hindi nakapaglaro. Kaya ganoon na lamang kaagresibo si Junior. Hindi niya tunay na pangalan. And then, naghanap na kami ng park para ipagpatuloy ang paglalaro namin. Masaya kami. Enjoy na enjoy kami. Pero sa loob kami ng sasakyan ay medyo mahirap gumalaw. Kaya ako ang nagtratrabaho at gumagawa para ma-enjoy ang paglalaro namin ng Australiano. Ilang saglit ay finish na agad. After nun ay nag-uusap na kami sa future namin. At isa pa, ang saya ko ng gabing iyon. Tawa lang kami ng tawa. Habang nagpapahinga ay sumasandal ako sa balikat niya. Hinahawakan niya ang kamay ko. Nang sa ganon ay mag-holding hands kami. Pero bigla na lang niyang nilagay ang kamay ko sa kasama niyang si Junior. Pagkatapos ng ilang minuto ay humiga ako sa harap niya habang hinahaplos niya ang buhok ko. At sabay sabi, ang sarap pala ng ganung pakiramdam na merong kasama. Kasi ganun din ang nararamdaman ko noon nung time na iyon. Tawanan lang kami dalawa, nagkwentuhan. Nang bumangon ako ay nag-ready ulit siya ng playing time namin. Sa pagkakataong iyon, siya naman ang nagtratrabaho para sa akin. Enjoy na enjoy ako ng sobra. Alam ko namang nag-i-enjoy din siya sobra.